I don't think people realize kung gaano talaga kalaki ang itinatayong airport sa Bulacan. Alam mo bang mas malaki pa ito kaysa sa buong Makati? Wow. Kaya ding magkasya ang 57,000 na basketball courts dito. Sa sobrang lawak ng Bulacan Airport Project, kayang pagkasyahin ng 2,700 na Philippine Arena dito. Hindi lang siya basta airport ha, parang buong syudad na siya. Ganito kalawak ang itinatayong New Manila International Airport sa Bulacan. Pero hindi lang ito tungkol sa bagong runway. Ito ay solusyon sa dekada-dekadang problema ng ating bansa sa airport system. Kasi alam mo ba, ayon sa maraming global ranking, ang NAIA ang pinaka-worst na airport sa buong mundo. At sigurado ako maraming mag-a-agree dito. Lalo na yung mga nakapunta abroad at tuwing lumalapag sa sarili nating airport, ramdam mo talaga yung downgrade. Pero yan ang nais ng tuldukan ng bagong airport sa Bulacan. Ang airport project na ito ay nasa 2,500 hectares ng coastal land sa Bulacan, Bulacan. Sa plano, magkakaroon ito ng 4 na runways at pwedeng umabot ng 6 kung gugustuhin sa mga susunod na dekada. Maliban dyan, kaya din itong mag-accommodate ng 100 million passengers kada taon. Hindi lang yan, kasama rito ang 12,000 hectare township. May residential areas, malls, industrial zones at sariling seaport. Wow. Isipin mo yan, isang buong lungsod na nakapaligid sa airport mismo. Literal na aerotropolis. Pero bakit nga ba ginagawa ito? Alam nyo kasi mga kamagkano, punong-puno na si NAIA. Noon, ginawa lang siya para sa 30 million passengers. Pero sa totoo lang, mahigit na 50 million na tao na ang dumadaan dyan kada taon. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit laging may delay, siksikan, at reklamo sa serbisyo halos araw-araw. Kaya ang Bulacan Airport ang magiging sagot para ma-decongest ang NAIA at ma-modernize na rin ang aviation ng ating bansa. Finally, airport na world-class, hindi world stress. Ayon sa San Miguel Corporation, magsisimula ang terminal construction sa 2026 at sa 2028 naman, target ng matapos ang Phase 1 na may 2 runways at isang terminal na kaya agad mag-accommodate ng 35 million passengers per year. Eventually, lalaki ito para sa 100 million passenger capacity, triple ng kaya ng NAIA. Tapos, konektado na rin ito sa NLEX, MRT7, expressways at future subway papuntang Metro Manila. So pag bumaba ka ng eroplano, pwede ka nang dumiretso ng train pa QC o pa BGC. Pero 35 billion pesos ang budget. Kung isipin mo, halos kasing presyo na yan ng buong flood control budget ng bansa na binulsa naman ng iilan. Grabe diba? Ang challenge ngayon ay kung paano mapapanatili itong environment friendly kasi malaking parte nito ay reclamation project sa Manila Bay. Pero kung magtatagumpay ito, magiging isa ito sa pinakamalaking engineering project sa Southeast Asia. So, once in a generation project na gawa ng Pilipino para sa Pilipino. At kung matutuloy ito ayon sa plano, baka sa susunod na biyahe mo, hindi ka na ma-stress sa NAIA. Kasi nandyan na ang Bulacan Airport. Ang airport na bubukas ng bagong era para sa Pilipinas. Ang Japan ay kilala bilang bansang bawal. Maraming bagay ang hindi mo dapat gawin doon. Sa Japan, bawal magbigay ng tip. Likas na magaling na ang serbisyo at kasama na ito sa presyo. Ang pagbibigay ng tip ay maaaring ituring na kawalan ng galang at nakakahiya pa para sa empleyado. Bawal ding tumawag sa telepono sa pampublikong transportasyon. Sa mga tren at bus, tahimik dapat. Naka-silent mode lang at walang tawag. Kahit mahina ang boses mo, maaari pa ring makaistorbo sa iba. Hindi rin maganda ang kumakain habang naglalakad. Itinuturing itong bastos. Mas mainam na huminto muna at kainin ng maayos ang pagkain mo. Kakaunti ang basurahan pero malinis pa rin ang mga kalsada. Sanay ang mga Hapon na bitbitin ang sarili nilang basura kahit ilang oras bago ito maitapon. Bawal din ang labis na lambingan sa publiko. Hindi nila gusto ang halikan, yakapan, o sobrang pisikal na kilos sa harap ng iba. Dapat ay mahinahon at magalang ang kilos. Sa loob ng bahay, templo, o ilang restaurant, kailangan mong maghubad ng sapatos. Karaniwan ay may nakahandang tsinelas para sa paggamit sa loob. Tahimik din sa elevator. Pagkasara ng pinto, automatikong nagiging tahimik ang lahat kahit magkaibigan pa. Disiplina ba ito o sobra naman? Ano sa tingin mo? Ibinahagi namin ito para magbigay ng kaalaman at inspirasyon. Bakit nga ba may mga taong naglalagay ng asul na pangkulay sa mga lawa?
Ang unang naiisip ng karamihan ay, hindi ba nila pinapadumi ang tubig? Pero sa totoo lang, kabaligtaran ito. Isa itong matalinong siyentipikong paraan para protektahan ang lawa. Karaniwan, ang kulay na inilalagay ay malalim na asul o itim. Maaaring mukhang artipisyal pero hindi ito para lang pagandahin ang lawa. Ang tunay na layunin nito ay sumipsip ng sikat ng araw at hadlangan ang ilan dito na makarating sa tubig. Kaya bumabagal ang photosynthesis ng mga lumot, algae. Parang binibigyan mo lang ng sunglasses ang lawa. Sa pamamagitan ng pagbawas ng liwanag, napipigilan ang sobrang pagdami ng lumot. Epektibo ito lalo na tuwing tagsibol spring, kung kailan mabilis dumami ang mga algae. Baka itanong mo rin, masama ba ito sa kalikasan? Hindi. Ang mga pangkulay na ito ay eco-friendly at aprobado ng US Environmental Protection Agency, EPA. Ganap silang ligtas para sa mga isda, halaman at tao. Sa katunayan, ginagamit na ang paraang ito sa loob ng maraming taon sa US at Europa para mapanatiling malinaw, malinis at balanse ang mga lawa. Kaya kung makita mong biglang naging asul ang isang lawa, huwag kang magpanik. Hindi iyon polusyon, na proteksyon iyon. Ginagawan lang ng kalikasan ng paraan na gumaling habang nagdadagdag ng kaunting kulay.